Lolo, rare pala ang mga asong gubat? Tama, apo. Mas tahimik pa sila sa group chat na walang reply pero pang Pinoy pride kung kikilalahanin sila. Sobrang naiiba. Dahil po ba nasa gubat sila? Hindi, Benjo. Kundi dahil hindi ka basta-bastang makakakita ng katulad nila rito sa syudad. Bakit po? Halika, umupo ka rito, ipakikilala ko sa iyo ang isa sa mga paborito kong uri ng aso. Kayo rin, class, tutok na! Saan makikita ang asong gubat o Philippine Forest Dog? Alamin, dito, sa The Taglish Explainer. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga asong hindi marunong magpakyut para humungi ng pagkain at marunong ng mabuhay independently bago pa man natin naturuang mag-sit. Ang ating mga pet, ang mga asong gubat o Philippine Forest Dog. Sir, baka stray dog lang yan na naligaw sa Sierra Madre? Ay hindi, mga kaibigan. Ang asong gubat ay hindi basta-bastang aspin na adventurous. Ito ay isang misteryosong nilalang na sa totoo lang, hanggang ngayon ay pinag-aawayan pa ng mga siyentipiko kung totoo nga bang unique species ito o isang ancient version ng ating mga alagang aso. Sabi ng mga kwento at ng ilang scientific studies, ang asong gubat ay posibleng descendant ng mga unang aso sa kapuluan bago pa dumating si Magellan. Oo, mga kapanahunan pa ng mga ninuno nating nakabahag at nakatato ang buong katawan. Ang tawag ng ilan dito ay Philippine Forest Dog, isang aso raw na marunong manghuli ng baboy ramo, unggoy, at minsan mga kinupkop na tsinelas. May mga nagsasabing ito raw ay wild version ng mga asong Pinoy, matalino, survivor, at may attitude na parang, "Huwag mo kong gagalitin, may lahing gubat ako." Ngayon, kung ini-imagine mo ang asong gubat na parang si Scooby-Doo na nagbakasyon sa probinsya, medyo off ka ng konti. Ang asong gubat, base sa mga sightings, ay may matipunong katawan, matulis na tenga, matapang ang tingin, at kayumangging balahibo. Sabi ng mga lokal sa mga bundok ng Luzon at Mindanao, may mga pagkakataong naririnig nila ang tila mahinang alulong na hindi kapareho ng ordinaryong aso. Yung parang sigaw ng asong may ancestral trauma. Ayan na ang tanong. Saan nga ba makikita ang asong gubat? Sa ngayon, may mga sighting sa Sierra Madre, Cordillera Mountains, at ilang bahagi ng Mindanao. Hindi mo sila makikita sa mall o sa TikTok trends, mga anak, kasi shy type sila. Hindi sila domesticated at bihira silang lumabas kapag may tao. Kung gusto mo silang makita, kailangan mong maglakad ng ilang oras sa gubat, tahimik, at may dalang respeto, hindi loudspeaker. Kasi pag sumigaw ka ng selfie tayo, baka ang selfie mo, last photo mo na rin. Ngayon, bakit natin kailangang pag-usapan ng asong gubat? Simple lang, kasi kung totoo nga silang unique species, sila ay bahagi ng ating natural heritage. Hindi lang ito tungkol sa cute factor, kundi sa biodiversity at conservation. Isipin mo, may sarili tayong versyon ng wild dog, tulad ng dingo sa Australia o ng African wild dog. Pero tayo, sa Pilipinas, meron ding sariling bantay ng gubat. Sila ang mga tahimik na tagapangalaga ng kagubatan.
mga predator na tumutulong i-balance ang kalikasan. Sila rin ay simbolo ng katatagan ng mga Pilipino. Kasi kahit hindi sila kilala, kahit hindi sila sosyal na breed, they survive. Walang pedigree, pero may puso ng mandirigma. May ilang mga hunter at local tribes na nagsasabing nakakakita pa sila nito paminsan-minsan. Sabi ng isa, parang aso, pero iba ang tindig. Parang alam niyang hindi siya pet. May isa namang forester na nakakita ng paw prints na mas malaki sa normal na aspin. At sabi niya, hindi ito German Shepherd kasi wala namang German sa bundok. May video pa nga raw nung 2005 pero sobrang labo. Parang CCTV ng multo. May mga nagsasabing hybrid lang to ng aso at lobo. Pero teka, may lobo ba sa Pilipinas? Wala, di ba? So ibig sabihin, baka nga totoong native species ito. Ang totoo, hanggang ngayon, wala pang solid proof na pure species talaga ang asong gubat. May mga DNA tests na ginawa at sabi ng ilan, malapit lang daw ito sa mga native domestic dogs. Pero kung ganun man, hindi pa rin ito nagpapababa ng halaga ng existence nila. Kasi isipin mo, sa gitna ng urbanisasyon, deforestation, at traffic ng Maynila, may mga asong nakaligtas, nakatira pa rin sa gubat, at umaalulong sa dilim ng kagubatan. Hindi para magreklamo, kundi para ipaalala na hindi pa tapos ang kalikasan. Kaya mga estudyante ng buhay, ito ang dapat nating tandaan. Ang asong gubat ay hindi lang alamat, hindi lang hayop. Isa itong paalala na kahit gaano ka-civilized ang mundo, may bahagi pa rin sa atin na wild, free, at marunong lumaban para mabuhay. Sila ang mga tunay na original Pinoy dogs, mga survivor sa gitna ng pagbabago. Kung minsan, iniisip ko, baka kaya tayo mahilig sa aso kasi may bahagi sa ating puso na pareho sa kanila. Loyal, matapang. Pero minsan, gusto lang talagang humimlay sa ilalim ng puno, malayo sa ingay ng mundo. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life, nagsasabing, kung hindi mo pa nakikita ang asong gubat, huwag kang mag-alala. Baka hindi siya nawawala. Baka tayo lang ang lumayo sa gubat. Hanggang sa susunod nating pakikipagsapalaran sa mundo ng mga kababalaghan at kaalaman. Stay curious, stay witty, at huwag kalimutang magpakatao. Pero minsan magpakaaso rin para marunong kang maging tapat. Subscribe na para sa Daily Dose of All Things Pinoy videos. Ako si Prof. Ipaliwanag and this is the Taglish Explainer Channel.